Tingin tayo dito. Yan no, may nakikita na akong bundok doon sa malayo. Tama pa ba to? Parang bundok na to. Ba't ganun? Eto, ebidensya natin. Yan, San Pablo. Nandito tayo ngayon sa San Pablo para wala lang. Nag-ride na naman at ato. Siyempre, summer na ngayon at ang oras ngayon 11:16. Ito ulit tayo sa mga ride natin sa tanghali. Hindi ko ba alam kung bakit laging tanghali. Dapat maaga yung alis ko eh. Kaso lang, ito nga. Nagka-delay. Ang daming aberya na naman sa bahay. Hindi ko alam. Palagi na lang ganyan. Tuwing magra-ride ako, alis ako. Laging may ganyan yung mga kung ano-anong nangyayari. At para sa ride na to, ang destination natin ay sa Dolores, Quezon. So kung ano yung pupuntahan natin sa Dolores ay isa siyang kainan kasi napapanahon, ay hindi naman napapanahon, nauoras na kasi nga past 11 na, so magtatanghalian na at syempre hindi pa naman ako nakain. Kaya ito, naghanap ako ng destination na kainan na syempre yung meron pa ring ibang ino-offer maliban sa pagkain, katulad ng magandang view. Ako na magpagas, kano ba dito? Mahal naman dito, 82 at saka 83 yung 95. Kanina may mga nakikita pa akong mga nasa 80 lang eh, 75 to 80. Banda sa Kalamba, yung mga, ano pangalan ng gasolinahan na yun? Refill, tsaka yung Uno, yun. Ang mumura ng mga banda dun eh, hindi pa ako nakapagpagas. Ito along the way naman, hahanap ako ng mga murang gasolinahan para makapagpagas na ako kasi medyo masakit-sakit sa bulsa yung presyo ng gas ngayon. Napakamahal talaga. Ay, wala. Mukhang diesel lang to. Wala silang gasolina. Pero parang ang mura ng diesel nila ha. Nasa 90 pesos lang. Yung iba nakikita ko 120 na eh. Ay, ito, Petron. Sana mura lang. Naku, mahal din. 81.60 para sa 91. Tapos yung XCS, yung 95 nila 83. Medyo mahal kaya wag na lang muna. Hanap ako ng mga medyo mura-murang gas kasi alam niyo yan, medyo masakit na rin sa bulsa yung presyo ng mga gas ngayon. Ako medyo umaaray ako sa ganun kasi mahal nga. Eh lalo naman na yung mga nakasasakyan, 'di ba? Mas malaki yung pinapagas nila, mas malakas sila kumonsumo. Kaya ako nakamotor lang naman ako, kaya medyo kaya ko pa kahit na masakit nga yung presyo. Saka minsan ko lang naman ginagamit 'to. Halos pagpasok lang ng opisina at saka sa pag-ride. Eh medyo kawawa din yung mga yung mga motor yung ginagamit nila sa pangkabuhayan, tulad ng mga motorcycle taxi, yun medyo kawawa rin sila kasi yun nga yung source nila ng income, tapos kakainin pa ng gas. Kahit yung mga delivery rider, yan sila yung mga tinatamaan eh. Ako hindi masyado kasi yun nga, hindi ko naman to ginagamit talaga sa sa pagtatrabaho. Pwede ako mag-commute. Sana may mahanap na gas na mura. 2 bars na lang kasi. Bato Spring. No, may mga rin dito. Mga spring na resort. Yun lang, walang nagbibigayan. Hirap ganito kasi tanghali ang init. Ako sige, singit kayo. Para at least hindi ko kasalanan. Joke ko lang. Yan, first time ko lang dito Itong kalsada na to at saka sa Dolores, Quezon. Yan, first time ko lang na pupunta dito. Okay, ayaw nila magpa-una. Ako nakikipagkarerahan sila. Siyempre hindi ko naman ginagawa yun. Bahala sila. Actually, hindi ko nga alam na meron palang bayan na Dolores sa Quezon. Parang ang alam ko nga, pag galing mo ng Laguna, Chaong, yung unang bayan. Tapos ito, meron palang bayan na to, kaya yun, bago ito sa akin, kaya naka-excite kung anong makikita ko rito, kung anong meron dito. Pero sana makakita ko ng gasolinahan na mura
Sa ngayon, wala pa akong nakikita eh. Pero ang ganda ng kalsada nila dito ha, oh. Maayos. Hindi ko alam kung Quezon na ba to. Baka mamaya Laguna pa pala to eh. Pero ayun, mamaya malaman na lang pagdating sa Quezon na talaga, or pagka official na nasa Quezon na tayo, kung maganda pa rin ba yung kalsada. Sana maganda. Ah, San Pablo pa pala to. Kala ko Quezon na yung pagkaliko dito. Hindi pa pala. Ayan oh, San Pablo nakalagay sa police. Hindi ko alam kung San Pablo pa rin ba to. Wala akong mabasa ng address. Oo, parang medyo nag-iba na dito ha. Medyo mapuno na, tsaka may mga yan, yung mga rollers na yan. Medyo mapuno na, parang medyo lumibilib ng kaunti. Kaya hindi ko alam kung San Pablo pa rin ba ito. Ah, Quezon na. Nakasulat sa ano, yung barikada. Quezon DPWH nakalagay. Ito may gasolinahan. Wala, sarado. Ang dami ngayong mga saradong gasolinahan, no? Napansin ko, yung iba sarado, yung iba bukas naman, tapos yung iba, parang kulang yung mga stock nila. Kung baga, diesel lang, o kaya gasolina lang, o kaya kerosene lang. Kaya minsan medyo mahirap-hirap din na maghanap ng gas, lalo na pag yung 1 bar ka na lang, medyo kakabaka-baka kasi yung susunod na gasolinahan na mapupuntahan mo, hindi mo sigurado kung merong gasolina. Okay. Yung tayo dito, kaliwa. Okay, rotonda pala to. Ay, hindi. Ba't sila? Ba't ako umikot pa ako dito sa bilog? Kala ko rotonda. Kasi bilog eh. Pero yung tricycle, hindi siya pumasok ng rotonda eh. Parang nag-counterflow lang siya. Ano yun? May ano, parang Mama Mary sa taas nung maliit na, parang tower na maliit eh. Ito to, may gasolinahan. Yun din, ganun din, mahal. Sige na nga, pwede na to. Mahal. 84. Doon na tayo sa 85, yung 95. Grabe yung presyo ng gas ngayon, ano? Napakamahal. Our Lady of Sorrow. Baka yun yung pangalan niya, yung Our Lady of Sorrow, yung Dolores, yun nga. Kaya siguro yun yung pangalan ng bayan nila. Parang medyo nag-ano na dito. Nagliliblib na. Wala na masyadong bahay, medyo konti na lang. At parang umaakyat tayo. Sana maganda yung pupuntahan natin. Chinek ko lang naman siya sa Google Map. May review siya, tinignan ko naman. Okay naman daw, maganda. At syempre, ang mahalaga sana affordable. Yung mga pagkain, sana makabili nga ako ng ng kakaibang pagkain. Yung dito lang makikita sa Dolores or sa Quezon or sa banda dito sa lugar na to. Kasi pag wala silang mga affordable na pagkain, babagsak na naman ako sa Tapsilog o kaya Tosilog, mga ganun. Hindi kasi ako maka-order talaga ng mga yung ulam talaga. Hindi ako maka-order ng mga ganun sa mga restaurant kasi kadalasan nga ang serving nila doon pang 2-3 tao. Mag-isa nga lang ako, kaya masasayang yung pagkain. At hindi ko naman kayang ubusin yun kasi hindi ako malakas kumain. Kumbaga ang kain ko sakto lang, hindi ako nag-extra rice. Mas maulam ako kaysa sa mas makanin. Yan no, may nakikita na akong bundok doon sa malayo. Hindi naman malayo, malapit na pala yan. Hindi ko alam kung anong bundok yan. Dalawa kasi yung bundok dito. Yung isa, yung Mount Banahaw, yun yung halata, yung malaki, yung madaling makita. Tapos yung isa naman, yung parang mas maliit. Hindi ko alam kung anong pangalan. Check ko na lang sa pag-uwi ko kung anong pangalan ng bundok na yon. Sorry, hindi ko alam. May kabayo. Mukhang nag-aano sila dito.
Yung alam mo yun, yung nagtitipid. May mga ganun akong mga nakikita sa ano eh, sa social media ngayon, mga nagkakabayo sila kaysa magmotor kasi parang nga daw tipid. Oh, parang paakyat to ah. Sitio Lukong. Ayun nga yung bundok na isa. Hindi ko sure talaga kung ano yung pangalan ng bundok na yun. Pero yun nga, tignan ko mamaya. Para mailagay ko dyan sa baba para hindi naman mali-mali yung mga sinasabi ko. Kasi lahat ng mga sinasabi ko, kung ano lang yung alam ko. Hindi man ako mahilig magbasa ng kung ano-ano bago ako pumunta. Medyo looban na to kaya medyo yung mga kalsada medyo ano na hindi masyadong na-maintain. Tingin tayo dito. Ganda ng view. Stop tayo saglit. Mabilis lang. Ayan oh, may bundok doon. Tapos ito rin, bundok, yung Banahaw. Ang ganda ng view, ang ganda ng tanawin. Ang ganda kung ganito yung bahay mo no, nasa dito sa gantong lugar. Tapos pagbukas mo ng bintana mo, ayan, ang makikita mo, ganyan kagandang view. Ganda no, ganda, ang tahimik. Parang pag ganyan, parang mawawala yung problema mo. Tara na. At baka mainit na tong upuan. Tumpak, mainit na nga. At least yun, naka-stop tayo sa ano no, sa viewing deck. Kahit na saglit lang naman talaga kasi nagugutom na ako. Ang ganda ng tanawin talaga. Nakakatuwa talaga ako pagka ganito. O yun, pa sa kabila. Kaso hindi ako makatingin kasi medyo pakurba dito yung kasunod na dadaanan. May mga cafe din pala dito. Kasi nung nag-check ako sa map, hindi ko nakita yun, yung dinaanan na yun na cafe. Medyo malamig yung hangin dito ha. Nakakamiss yung mga ganitong itsura no. Yung ganitong klaseng itsura ng lugar. Liblib tapos medyo taas baba yung kalsada, tapos medyo kumukurba-kurba, konti yung mga bahay. Nakakamiss yung ganun. Hindi ako nakatira sa ganong klaseng lugar or wala kaming bahay sa ganong klaseng lugar. Nakikita ko lang yun sa mga yung mga dinadaanan ko. Pag ganun, nagugustuhan ko kasi yung mga ganong klaseng bahay. Parang ang tahimik, parang napaka-kalmado, napaka-chill lang. Nako, parang tumatarik yung mga akyat natin ngayon. Oops. Okay. Tama pa ba to? Parang bundok na to. Ba't ganun? Wala na ako nakikitang iba na nakasulat. Siguro naman may internet pa to si Google, itong cellphone. Ang ganda. Nako, ano to? May bato. Galing to, nahulog. Nakatakot yun ha. Ang laki-laki. Ayan, nandito na tayo. Oh, ang lamig ng hangin talaga. Nandito na tayo sa dito sa Kalinga Happy Place. Saan? Ito sa gilid. Okay, kala ko nagkamali pa ako ng napuntahan kasi parang walang daanan. Yun pala. Parang signage lang siya dyan. Parang Kalinga Happy Place. 3 meters ahead. Ito pala yung daanan. Hindi ko napansin. Dito tayo papunta sa Kalinga Happy Place. Restaurant. Okay, hindi ko pala nabasa. Mukhang nasa gilid ng bundok o burol. Kasi pataas Tapos, yan, may talistis dito sa gilid. May hagdan pa akyat. Sana lang madali. Mukhang okay naman yung hagdan pa akyat. Hindi naman ganun kahirap. Para sa akin ha. Ito na.
Ito ang Kalinga Happy Place. Isang scenic dining spot sa paahan ng Mount Banahaw. Matatagpuan ito sa Dolores, Quezon. Nakakatuwa kasi malamig yung lugar, malamig yung hangin. Parang hindi nalalayo sa lamig ng Tagaytay yung lamig dito. At wala man akong nakitang hamog dahil tanghali, ay mukhang nagkakaroon dito dahil nasa bundok ang lugar. Hindi na lang po kayo ng table. Saan po mag-order? Sa akin na lang po. Bibigyan ko po kayo din. Pwede din siya. Opo. Solo niyo yung lugar. Walang tao. Nakaalis na po. At syempre, hindi lang naman itong view ang pinunta ko dito dahil kasama din sa pagpunta ko dito ang tanghalian. At para maiba ay hindi tapsilog ang in-order ko, kundi itong Happy Glazed Chicken nila. Masarap yung pagkain nila at masasabi ko na abot kaya. Akala ko isa lang siyang restaurant na may view. Pero hindi pala. Dahil meron pa silang tinatawag na taas. At ito iyon. Isang spot kung saan makikita ang napakagandang view. Katulad ng sinabi sa akin kanina, ay solo ko ang lugar. Literal na simula nang dumating ako dito hanggang umalis ay wala akong nakitang ibang guest. Pero nung nasa motor na ako sa baba para umalis, may mga nagdatingan ng mga bisita. Mukhang sinuwerte lang ako na walang ibang tao. So yan na mga halapips. Maraming salamat sa pagnood, sana ay nagustuhan ninyo at pwede kayong mag-iwan ng comment dyan sa ibaba. Muli, maraming salamat mga halapips at hanggang sa susunod na ride. Bye-bye!